ng Week 5 na Welcome MPL to 3 Mobile Season 14. Legends! Ito na talaga ang magiging deciding match kung kanino papanig ang seryeng ito sa pagitan ng Aurora at ng Smart Omega. Oo, parang eto na talaga. This is it, pansit! Para sa ating lahat na nakaabang. Sakto, masarap din kumain ng pansit ngayon dahil mahaba-haba din ang ating Yes. naging laban kanina. Pero parang magiging maikli yata dahil nagamit agad yung purify ni Chakno. Ayun ang na-force out na agad-agad. Maging kanina naman ay may mga nakikita tayong ganitong kwento na talagang merong agad-agad na magandang mga nagiging sagot. Pero interesting ang dynamics, no? Ngayon, makikita natin in action ang gatot on the XP lane naman siya. Ay, oo nga, no. So, parang ang daming crowd control. Dito lang yung layering, literal na layering. Parang 3 layers ng cake. Kasi meron kang... Pero magbe-birthday ka na ba? Kasi kanina pansit tas ngayon cake. Akala ko tatanong, gutom ka na ba? Yun, alam ko gutom ka na eh. Sinabi Oo. mo sa akin kanina eh. Oo, pero ayan jokes aside. Sino kaya ang unang makakakuha ng kill para dito sa ating laban? So far, parang ganito nagiging pattern ng dalawang teams natin early game. The usual rotation. Probably ang magmamatter na lang ngayon is kung sinong una makakapag-clear na minion wave dun sa ating XP lane. Ay, middle lane! First blood para dito kay Andorio laban kay Yuen. At saka adding to yung sinabi mo kanina. Kanina nga interesting si Edward, ano din siya, like, umaangat talaga siya, kinakat niya, inaagapan niya yung pag-manage ng mga waves. Pero still, karespe-respeto rin na nakikita nating damage ha. Coming here from Ryota. So medyo magiging low on HP na si Edward at masasamaan pa si Ukir. Maagang pagpapa-level 4 ulit ang makikita natin na anticipate from Smart Omega na medyo mahuhuli ang Aurora since napitas nga si Yue kanina. So baka sila makauna or Smart Omega makauna in terms of yung pagkuha nga ng mga level 4 nito, pwesto overall dito sa Turtle. Pero mukhang makakabili naman ng sapat na oras ang Aurora MLBB nonetheless. So nananatili tayong naghihintay lamang sa mga posibleng mangyari para dito sa ating kauna-unahang Turtle fight. Oo, so parang itatry itong i-reset muna at i-hold ng ating mga tanks, lalong-lalo for Aurora kasi kukuha muna ng orange buff dito si Demon Kite. Pero sinisimulan na nga yan mga ngalahati sa kamay dito ng Omega. Ang tanong, makakapwesto ba si Demon Kite? Kasi si Ryota ay sinusone of Child Turtle. Mapuputi dito sa side ng Omega. Pero yung Curse of Blood ay bibitaw na rin. Pumasok na rin dito si Ryota para sa kanyang mga Mortal and Vessel. Pero Andorio makakakuha ng kill. Si Demon Kite ang makapatay nila doon. At may bawi na din naman ang Aurora at si Edward buhay pa rin. Parang kanina pang gusto ibato ni Edward yung Avatar of Guardian na yun eh. At sa huling moment na naibato niya yun, nakabili pa ng napakadaming oras. Pero at nabuhay pa siya sa kaduluduluhan. But still, Andorio, siya ang nakakuha ng malinaw na advantage doon sa nakita nating team fight. 2-0 na ang kanyang current standing on this Hayabusa. Ito yata yung Hayabusang hindi na napipigilan masyado gaya nung kaninang laban. Oo, kasi di ba may mga Hayabusa na pang split push. Ito, may Hayabusa na parang siya'y nauuna pagdating dun sa damage. So, ano kayo magiging adjustment dito ng Aurora? So far, lamang ng very little yung Omega in terms of gold. So, sa may top lane naman natin, parang kaya din nakapwesto dito yung dalawang post 5 is probably because ayaw na ma-disrupt yung early rotation. Sobrang kaya importante ang nakikita natin na pag-set ng tempo sa pagitan ng dalawang teams na to. Especially as parang reliant din sila sa mga team fights na naman na pwede mong asahan. Siguro ang hindi lang sobrang nagli-lean towards team fights na inaabangan ko makita from Aurora MLBB is kung gaano or paano nila i-utilize yung presensya ng isang Bane para ma-maximize yung mga potential objectives or sabihin na nating mga even turret damage or energy shields na makukuha this early into the game. Kaso nga lang, syempre, makikita mo na even for Demon Kite, alam niya na kailangan niya muna mag-farm. So hindi pa siya sobrang nagbabato or nagpo-focus dun sa aspeto na yun. Pero for Smart Omega, mukhang iba ang kanilang magiging option. Kamuntikan dun si Domeng pero makaka-out naman din siya. Oo, kaso kasi Brigida, pag itong dalawang teams, parang expect na natin na magiging matagal yung laban eh. Parang gano'n na naman yung nararamdaman ko eh. Nararamdaman mo rin? Oo, nararamdaman ko na parang magiging mahaba na naman yung laban natin kasi parang dumating na tayo sa point na regardless kung sino lamang sa early, laban pa rin. Pero yung galing din makapag-set up ng play si Renny Chain kasi siya yung unang mapapatay doon sa team fight na sinimulan ng Omega. Si Edward dito ay untargetable dahil nakatakas
gamit ang kanyang Avatar the Guardian. Pero si Yue naman ay medyo open sa moment na yun. Ginamit yung Flicker at mapatay sa kamay dito ng Andoryu. Sa may bandang gitna, may damage na si Demon Kite. Pero dalawa namatay doon sa side ng Aurora. Omega naman, lumalaki ka na ng kalamangan. Medyo tricky to. Ang daming ways talaga ng Smart Omega na ma-access ang ibang mga players ng Aurora MLBB na gusto mo sana protektahan. Pero Rene J, nakabalik na siya rito sa bandang turtle pit natin. Sino ang makakasecure nito? Dahil may mga miyembro ng Aurora ang nakaantabay. Ugi Shadow Kill sa may retry. Yun ang sagot ni Andoryu. At dadating na rin ang mga players dito. Parang ito na talaga yung battlefield nila. At si Rene J yung unang mamatay doon sa may battlefield. Tapos si Demon Kite, hinahabol-habol na. Chakno is down. Ryota naman ang sagot dito against Demon Kite. Ryota laban kay Edward. Parang matagal yata yan. Napakakunat na mga hero na gamit nila. Na-extend lang yung lane nila. Parang lumipat lang doon sa may turtle pit. Oo, lumipat lang sila ng kaunti pero sabay rin naman silang babalik doon. So 2 for 1 trade ang nakita natin. Pero meron ding na-secure na turtle doon ng Smart Omega. Kaya ang kalamangang tagline ay nasa halos magti-3K na. And speaking of, ito na naman yung access na pinag-uusapan natin. Mabuti na lamang at napakaganda nung Sacred Hammer na ipinakita doon ni Rene J. Pero ang na-observe din natin so far ay kung gaano kaagap talaga ang paghanap kay Yue. Pero si Doming naman ang hahanapin. And hindi rin tumama yung Curse of Blood. So parang lahat ng mga opportunity para makadepensa dito yung Omega ay talagang kinakapitalize nila against Aurora. So sa mga nanonood dyan, kailangan muna nating huminga. Yeah. Oh, kasi itong dalawang teams na to, alam mo naman na pagdating dun sa PT kan, talagang kung pwede, hawakan mo sa tenga. Hawakan mo sa tenga. Ito na. Oh. May nakita sila. Isa yan. Natulak, nahigop, at mukhang binagsakan na rin ng lahat. Kaya naman si Renny siya yung mapatay, pero after the Guardian, dalawa din. Yung manababagsakan dito ni Edward. Pero apat yan na players ng Omega. Pero napakakunat ng Gatota. Merong free hit naman dito kay Yue. Dadating na nga! Si Ryota, pero si Ukir makakasipin ng kill niyan. Edward, konti rin buhay. Pero si Ryota ay ay si Ryota ay napatay dito, nabaliktad pa. Ay, tsaka doon sa baba may nangyayari rin pala. Yung pusit at yung ninja, magkakakitaan pa yata. Trap Locano na iwasan pero magbabalik with the shadow. Unstoppable para dito kay Andoryu. At sa may gitna, it's gonna be a mega kill para dito kay Ukir. Saktong nakakuha din ng napakaraming outer turrets doon sa kaganapang iyon ang Smart Omega. So kahit pa paano'y kontrolado nila ang nakikita nating takbo ng laro. Pero hindi pa rin naman bibitaw ang Aurora MLBB dito. Panigurado maganda ang pwesto ni Rene J. Pero balikan natin ang nakaraan. instant replay. Shadow. Left, Shadow. right, single, double. Grabe yung Shadow. Quad kasi yun eh. Ay, shutdown laban din kay Andoryu. At itutuloy pa nga yung D-fight. Si Chakno naman na tinatry ng Ngartin. Pero si Demon Kite, yung pusit dito, ready na dong mag-adobo. Kaya naman, makakakuha na naman ng kill laban sa Omega. Sila naman ang magtatry na kumuha ng turtle. Pero dun sa may bottom lane, Big J with that big moves. Pero walang minion wave. Dadating pa lang, masisira na nga niya successfully yung Torre. Grabe yung bungad sa atin pagbalik sa kasalukuyan. Hindi na nakapag-shadow ng ganoon si Andoryu at siya ay nabigyan. So Aurora MLBB naman ang merong kaunting advantage matapos ang nakita nating teamfight. Napalit nila ng slight dahil nasa 2K na lang ang hawak-hawak na gold lead ng Smart Omega. And still though, kailangan mo talagang isipin na hindi pa rin nagpahuli. Dito especially si Big J na sinabi mo nga na may kakaibang ginawa na naman doon na play para yung kaninang akala natin ay sobrang pabor na force Aurora MLBB ay hindi pa sobrang may establish dito ng kupunan nila. And tinitignan lang naman natin yung gold na namamagitan dito. Halos magkakadikit, puwera lang talaga sa gold lane. Yun lang yung, and even mid lane. Kasi nga naman medyo nag-struggle si Yue nung mga early portions of the game given yung paghanap sa kanya palagi ni Andoryu kanina. So parang ngayon, sagot laban sa sagot na. Parang pag nagtanong yung Omega, may sagot agad yung Aurora. Kasi hindi na nila hinahayaan na, di ba, minsan mirror or cross-map play yung nangyayari. Ngayon, kung nasa yung mga players ng Omega, nandun din yung mga players ng Aurora. Kasi fully aware yung both teams natin na pagdating sa mga teamfight, kaya naman pumalag innately ng mga heroes nila. Tsaka yung kanina nakita natin, nakahiwalay nga si Demon Kite doon eh. Pero ang nakahiwalay yata ngayon ay si Rene J. Hindi na malalagyan ng Sinner's Mark at mukhang makakalakad naman papalayo. But still, sigurado yata ang Smart Omega sa gusto nila. Gusto nila etong second tier top lane turret ng Aurora. Oo, na-secure na nga nila yan. At by the way, meron na rin tayong
next na objective na pwedeng kuhanin itong ating unang Lord para dito sa ating laban. So, smoothly ay medyo nililimit ng Omega yung resources dito ng Aurora. Pero yung sinasabi natin na layering of skills, yan naman ang strength ng lineup nila, Renny J, nila Demon. Kahit kapag nailapat nila na maganda, ay medyo mahihirapan yung Omega. Oo, yun ang layers of the cake na binanggit nga kanina na kailangan ay maganda-ganda at talagang matimingan ng Aurora MLBB kasi nakikita natin ng paulit-ulit yung potential nito. Pero kapag hindi siya nagkasundo ay meron talagang nagiging sagot dito ang Smart Omega. May nagkakaroon sila ng access. Speaking of access, si Domeng yata mahanap nila! Pero Pisa rin na palayo yata, pero may Spear of Destruction din pa nga! At dahil dyan makakasalubong na rin, grabe Demon Kite. Ito na yung Spear of Misery, kaya makapalayo dito, pero patay pa rin si Demon Kite. Kasama ang kakapilino ng Omega, si Edward na natitira. Dahil si Renny J aalis muna. Joe free hit. At si Antonio, double kill na. Naku po, 4 yung patay para sa side ng Aurora. Meron isang minion na kasama ang Omega pero na-proc na rin yung shockwave dito ng bottom lane turret ng Aurora MLBB. So at least sabi ni Andoryu, sige sisimulan ko na itong Lord Objective dahil hindi na rin naman aabot ang mga players ng Aurora. So kalmado ulit muna matapos ang aksyon. Kuha, objective and reset para sa Smart Omega. So aantay na lang nila to probably and based sa ating leaderboards ng ating damage dealt, si Okera nangunguna for Demon Kite kasi yung Crab Claw Cannon, masakit. Crab Claw Cannon, Triple Oo, C. yes. Grabe, sobrang sakit din. So, kung ikaw dito, Aurora, yun yung after ng layering, parang yun yung pang icing mo. Ay, Kasi sabi mo cake eh. oh, nabubuo na natin. Nabubuo na nila. Ang ating mga handa para dito sa nakikita nating labang pinagpipestahan ng dalawang magkabila ang kupunan na sobrang intense na ng mga kaganapan. Pero papaano sila dedepensa dahil ganito na Yung flow. katakot ang presensya at yung flow na binabanggit mo nga rito na magmumula sa side ng Smart Omega. Wala yatang mga segundo doon yung pagpapatumba ni Job doon sa mga Torres. So kailangan ito bantayan ulit ng Aurora na mention na natin ito kanina. Hindi mo pa pwedeng hayaan yung pre-hit dito na naman. Oh, pre-hit. Parang nagpapainit. Doon ang mga players at yung Lord Avatar of the Guardian, by the way, para sa lubungan ng mga players dito ng Omega. At ginamit ang ating yung Vengeance. Mga palalim doon si Ryota, ginamit yung Winter Crown. Pero mabibigyan pa rin dito ni Demon Kite. So makakabawas ngayon isang player. Pero si Edward naman ang kapalit dito ng Omega. Isama na rin si Renny J dahil patay na rin dito sa kamay ng Ninja. At si Antonio lalalim pa. Triple kill na para sa kanya. It's gonna be a maniac. Pero si Domeng ang last man standing para sa Aurora para dumepensa. Akala natin nahabulin si Chakno pero more on the safer side na lang daw muna. Hoy! Mag-isa si Domeng ngayon at makakadepensa nga ba siya? Transform muna pero mukhang ang target lang talaga ni Jom ay kuhain. Ang Torre, mukhang meron siyang gustong i-distract na mga minion